Isang mapagpalang araw po ng Martes, November 4, 2025. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Patuloy pang lumalakas ang Bagyong Tino at ngayon ay naglandfall na sa malaking bahagi po ng Visayas. Aalamin ho natin yung mga lugar na kanyang tinatamaan ngayon at dinadaanan. Meron din tayong weather system na nakakaapekto sa ilang bahagi ng ating bansa. Nakataas ni rin tayo sa pinaka-peak or pinakamataas na warning signal hanggang signal number 4. Pero bago natin simulan, please don't forget to like and subscribe and din pahita rin ng notification bell. Maraming salamat po. Sa huling pagtatala po natin mga kaibigan, ang Bagyong Tino po ay namataan sa ating weather radar 95 kilometers southeast of Giwan, Eastern Samar. At yung kanyang hangin po ngayon ay nagme-maintain pa rin sa 140 kilometers per hour malapit sa may gitna or sa may sentro. At isa pa ring typhoon category. May pagbugso naman siya ngayon na nasa 170 kilometers per hour. At ang present movement niya or pagkilos po niya ay pa west-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. So bago natin alamin yung mga warning signal number 1 hanggang 4 na apektado, ang Bagyong Tino po ay hindi nakikitaan sa ngayon na magiging super typhoon category. Pag sinabi kasi natin super typhoon category, yan po ay nasa kategorya ng signal number 5, Kaya nga sinasabi ko ng paulit-ulit, hanggang signal number 4 lamang yung magiging lakas ng Typhoon Tino. Kasi typhoon hanggang signal number 4 lang talaga. Ang signal number 4 natin, eto po, makinig po kayong mabuti. Meron pong warning lead time na 12 hours, merong bilis ng hangin na 118 hanggang 184 kilometers per hour. Iisa-isahin ko yung mga lugar, pwede natin isulat at pwede naman kung mapapakinggan nyo yung mga lugar, maging alerto na po. Signal number 4 sa Visayas, dito po sa extreme southeastern portion po ng Eastern Samar. Kasama dyan ng Giwan at Mercedes. Kasama rin sa signal number 4 ang western at southern portion po ng Leyte. Kasama rin sa signal number 4 mga kaibigan ko ang southern Leyte, northern portion ng Cebu. Maraming mga lugar po mga kaibigan. Pero hindi pa tayo tapos. Sa signal number 4 kasama din ang Camotes Island at ilang bahagi po ng northeastern portion po ng Bohol. Sa Visayas pa lamang yan. Meron din tayo sa Mindanao na apektado ngayon ng signal number 4. Kasama dyan ang Dinagat Islands at Siargao. Kasama din ang Bukas Grande Island. Signal number 3 naman natin ay nakataas po dito sa Visayas. Ito naman yung mga apektado ng signal number 3. Isa-isayin natin. Southern portion po ng Eastern Samar, signal number 3. Kasama rin sa signal number 3 ang central portion po ng Leyte, extreme northern and central portion po ng Cebu, kasama rin ang Bantayan Island at central and eastern portion po ng Bohol. Marami at malawak yung mga lugar na apektado. Kasama rin sa signal number 3 ang northern portion po ng Negros Occidental at kasama rin mga kaibigan ko sa signal number 3 ang Guimaras, Iloilo, southern portion ng Capiz. Ang dami hong mga lugar. Dapat yung mga lugar ho na yan, kung sobrang alanganin sa lugar ho ninyo, umalis na ho kayo. At yung sinasabi natin na forced evacuation, applicable po sa inyo yan dahil po dyan direktang tatama ang pinakasentro ng Bagyong Tino. Sa Mindanao, meron din tayong signal number 3 sa ilang bahagi o the rest po ng Surigao del Norte. Signal number 2 naman natin, eto ho, kasama na dito ang Luzon, yung trap or extension ng hangin yung nakakaapekto, kaya apektado ng signal number 2. Diyan sa Luzon, kasama ang southern portion ng Masbate, southern portion ng Romblon, at Cuyo Islands. Diyan po sa may Luzon yan. Sa may Visayas naman, signal number 2 pa rin. Diyan sa central portion po ng Eastern Samar, kasama rin sa signal number 2 ang central portion ng Samar. Yan po, binanggit ko na kanina, kasama ang dares ng Leyte, Biliran, dares po ng Bohol, ilang bahagi ng Cebu, central portion ng Negros Oriental, kasama rin ang dares ng Negros Occidental, Siquijor, dares ng Capiz, Aklan, ilang bahagi ng Antique, including Caluya Islands. Yan po ay sa Visayas pa lamang. Meron din tayo sa Mindanao na apektado ng signal number 2.
Sa Mindanao, meron tayong signal number 2 sa northern portion po ng Surigao del Sur. Malawak yung mga lugar na nasasakop niyan. Kasama rin mga kaibigan sa signal number 2 ang northern portion ng Agusan del Norte. Kasama rin ang Camiguin. Sa signal number 1 naman natin, kasama pa rin ng Luzon ay dyan sa Albay, Sorsogon, the rest po ng Masbate, including Ticao and Burias Island. Southern portion po ng Quezon, southern portion po ng Marinduque, ilang bahagi o the rest po ng Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, northern at central portion po ng Palawan, kasama o including Calamian Islands at Cagayancillo Islands. Yan po ay sa Luzon. Sa Visayas naman, ang signal number 1 natin, dyan sa Northern Samar, the rest po ng Eastern Samar, the rest po ng Samar, ilang bahagi ng Negros Oriental. Sa Mindanao, apektado ng proper extension ng hangin ang ilang bahagi po ng the rest ng Surigao del Norte, central portion po ng Agusan del Sur, kasama rin mga kaibigan, ang the rest ng Agusan del Norte, Misamis Oriental, northern portion po ng Bukidnon, kasama rin ang northern portion ng Misamis Occidental. Marami ding mga nasasakop yan. Northern portion ng Zamboanga del Norte. Yung mga lugar ho na binanggit ko, yan po yung sinasabi natin na meron ngayong heavy rainfall warning at nakataas ang warning signal. Depende ho yan, no? Minsan kasi kapag mas lumalayo pa yung bagyong Tino, binababa yung warning signal, lalo na po sa mga signal number 1 na apektado. Posible sa mga susunod na oras at mga araw, yung merong warning lead time na signal number 1 at 2 ay ibababa po. At yung signal number 4 at number 3 ay bababa sa signal number 2 at signal number 1. So i-take note nyo po yung mabuti para hindi po tayo o hindi po kayong malito mga kaibigan, mga kababayan ko. So balikan natin ang bagyong Tino. Bukod sa bagyong Tino, meron din tayong minomonitor pa na isang low pressure area dyan sa may silangan po ng ating bansa. Actually, kasunod lang ito ng bagyong Tino. Wala pa naman yung direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa, pero nagbabanta din na maging isang ganap na bagyo. Kapag naging bagyo, tatawagin yung bagyong Juan at ipanalangin natin na wag po yun matuloy, no? At mawala yung kanyang magiging direktang epekto. So mamaya balikan natin yan. Alamin muna natin ngayon yung mga lugar na madadaanan po ng bagyong Tino sa mga susunod po na mga oras. So importante makinig po kayo dahil mamaya yung mga lugar po ninyo ay madaanan, tapos sabihin nyo hindi ko sinabi sa update, no? Kaya napaka-importante ng pakikinig. Kahit makinig lang kayo, iwanan nyo yung phone, sit back and relax, no? At napaka-importante kasi alas 5 ng umaga, ngayong araw din po ng Martes, nasa vicinity po ng Asturias, Cebu ang bagyong Tino. At pagdating naman alas 5 ng hapon, dadaan naman ang bagyong Tino sa coastal water po ng Cuyo Islands. At pagdating ng araw po ng Miyerkules, alas 5 ng umaga, 185 kilometers west, southwest of Coron, Palawan ang magiging lokasyon ng bagyong Tino. So unti-unti na yan lumalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. At yung ibang mga kababayan natin tuwang-tuwa kasi finally daw lalabas na. Pero wag muna tayong magsaya, no? Kasi may mga kababayan tayo sobrang naapektuhan. At pagdating din ng Wednesday ng alas 5 ng hapon, 445 kilometers west of Coron, Palawan yung kanyang magiging lokasyon. Nasa typhoon category pa rin. Actually, wala talaga tayong nakita na magiging super typhoon siya. Puro typhoon lamang siya hanggang sa lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating po ng Huwebes na alas 5 ng umaga, 765 kilometers west of Coron, Palawan, nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. And finally, hihina na rin yung mga warning signal na nakataas, ibababa na yan. Possible na trap or extension na lamang or kaunting mga pag-ulan ang mararanasan natin pagdating po ng araw ng Huwebes hanggang sa Friday. Pagdating po ng Sabado, Linggo, yung extension na lamang ng hangin ang mga kaapekto sa mga lugar po na aking binanggit. So ngayon, dito naman tayo sa heavy rainfall warning. Actually, kapag meron tayong bagyo, kasunod talaga yun yung mga madami o malalakas na mga pag-uulan. Dahil po sa bagyong Tino, actually ito po, no, nabanggit ko na nung nakarang update. Pero kasi hindi nagbabago, yun pa rin yung dami ng pag-uulan. So dapat po talagang ipaalam ko sa inyo. Meron tayong heavy rainfall warning dahil sa bagyong Tino, Typhoon Tino. Ngayong hapon po, November 4, 200 mm sa dami ng pag-uulan sa may Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Island, Cebu, Negros Occidental, Aklan, Iloilo, Guimaras at sa may Capiz. Meron naman tayong 100 to 200 mm sa dami ng ulan. Ngayong hapon din po sa may Surigao del Norte, Northern Samar, Oriental Mindoro, Sorsogon,
Biliran, Samar, Bohol, Camiguin, Antique, Siquijor, Negros Oriental, Romblon, Masbate, Misamis Oriental at sa may Agusan del Norte. At medyo bababa naman siya o magiging 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan na lamang sa may Surigao del Sur, Batangas, Catanduanes, Albay, Palawan, Marinduque, Occidental Mindoro, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Sultan Kudarat, Misamis Occidental, Zamboanga del Norte, Lanao del Norte, Agusan del Sur, Bukidnon, Sarangani at Lanao del Sur. Ngayong hapon din hanggang sa bukas o Wednesday ng hapon, November 5, 200 mm sa dami ng pag-ulan ang ating aasahan pa rin. Dito nga po sa Palawan, Aklan at Antique. 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan din sa Romblon, Oriental Mindoro, Cebu, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo at sa may Capiz. Meron din tayong in-expect na 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan sa may Occidental Mindoro, Marinduque, Misamis Oriental, Camiguin, Batangas, Agusan del Norte, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Zamboanga del Norte, Southern Leyte, Leyte, Samar, Biliran, Negros Oriental, Siquijor, Bohol at Masbate. Napakaraming lugar po, no? Pero syempre dapat maging ingat pa rin po tayo. Meron din tayong heavy rainfall warning dahil po sa banta ng shoreline, no? Ito actually dapat hindi na nakisabay yung shoreline. Ang shoreline po natin ay nagbibigay ng mga pag-uulan na merong moderate to heavy rains 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan ngayong hapon po dyan sa may Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur. Hapon naman ng Wednesday hanggang sa November 5, meron tayong heavy to intense rain na merong 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan sa may Aurora at Quezon. Moderate naman to heavy rains 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan sa may Isabela, Camarines Norte at Camarines Sur. Mga kababayan, tulad na aking sinasabi, posible rin naman mawala ang heavy rainfall warning once na mas lalo pang lumayo or habang lumalabas ng ating Philippine landmass ang Bagyong Tino. Sa ngayon, babalikan ko kayo. Mamaya mag-update ulit ako sa lagay ng ating panahon. So yun muna sa ngayon, and please huwag kakalimutan na mag-like and subscribe for more weather updates. Maraming salamat po.